Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong subscribers at viewers, aking mga amigos at mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Buano. Yesterday, I was not able to publish a vlog dahil medyo masama pakiramdam natin at mabuti na lamang at medyo gumanda-ganda na ngayon. Siguro dahil doon sa uulan, biglang iinit, minsan nakapaglaro pa tayo ng golf, ninabutan tayo ng ulan, natuyuan ng pawis, ayan, medyo sumama ang ating pakiramdam. Okay, sa episode na to ay pag-uusapan po natin yung sinabi ng isang senador, particularly si Alan Cayetano, na kung saan sinabi niyang pang-abogado lang ang impeachment. 'Di ba? Parang hindi tamang sabihin ng ganitong mga klaseng pananalita. At bakit sinasabi 'yan? Ano ba nangyayari na dito sa ating impeachment trial court, no? Sino ba dito yung talagang karapat-dapat na magsuot ng toga? At sino ba dapat ang umuwi na lang sa bahay at magsaing na kailangan na natin kumain ng hapunan? Sabi nila, 3 bagay lang daw ang pinakamahirap intindihin sa mundo. Yung mahirap mong kausapin na biyenan mo. Yung pangalawa, yung handwriting ng doktor na hindi mo maintindihan ang sulat. O yung argumento ng mga abogado sa Senado. So, yan daw ang mga pinakamahirap na intindihin. Pero sabi nitong kaibigan ko, mas mahirap daw talagang intindihin yung ugali ng binan mo. Ngayon, sa gitna po ng impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte, bininggit po ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang isang kilalang quote mula sa pumanaw na senador na si Joker Arroyo. Doon sa mga millennials, no, sa mga Gen Z, si Senator Joker Arroyo ay isa sa mga naging magaling, no, isa sa pinakamagagaling na naging senador ng ating bansa. Ang sabi daw niya nung araw it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. So, ginamit ito, no, nung isang araw ni Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin nito, walang saysay na makipagtalakayan tungkol sa punto ng batas sa isang hindi abogado. Abay, pag narinig mo yan, tapos ng lawyer ka, abay, ma-offend ka dyan. Tapos, nakakaintindi ka naman kahit papano. Although, wala ka nga lang law degree. Kasi dito, para kasing sinabi ni Alan Cayetano na bawal sumali sa usapan ang walang law degree. Ay, mahirap yan. So, parang sinasabi niya, although hindi naman niya sinabi, no? Pero sa akin parang ganito ang dating mag-TikTok na lang kayo. Para sa kanya, kapag hindi ka abogado, hindi mo maiintindihan ang mga teknikalidad ng batas. Kaya bakit pa mag-aaksaya ng oras na ipaliwanag ito sa iyo? Parang iba dating, no? Parang medyo may konting hangin, no? Parang may dumadating na bagyo, no? Signal number 3 or 4 na. Okay? Pero alam niyo naman, kadalasan dyan may kumukontra. So, ito pong bagay na to ay hindi po pinalampas ng dating Senate President at ngayon na ay Senate President pro tempore na si Tito Soto. So, hinarang niya to siyempre, no? Sabay hirit ng I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. So, biruin mo to. Bihira yan. Mga senador na nagkakaroon ng 29 years of lawmaking experience. Sa Tagalog, wala akong 4 na taon na pag-aaral ng abogasya, ngunit may 29 taon naman akong karanasan sa paggawa ng batas. So alam nyo, kung tutusin nga may punto. At it appears na mas may utak yung binanggit na panadalita ni Tito Sen. Alam nyo, mas gusto ko pa itong graduate ng One Ball University kaysa dun sa isang graduate sa isang kilalang universidad. Minsan talaga, hindi kailangang may ATTY sa harap ng pangalan mo para magkaroon ka ng common sense.
Hindi mo kailangan yung may ATTY yan, di ba? Para lang makapagpaliwanag ng malinaw, no, tungkol sa mga teknikalidad at napakahirap na intindihin na batas. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example. Sino ba ang gumagawa ng recipe? Isipin mo na lang, ganito. No? Kung nagluto ka ng adobong baboy, sa loob ng 29 taon, kailangan mo pa bang mag-aral ng culinary arts sa isang kilalang eskwelahan para masabing maalat ang sabaw, maalat ang sauce ng iyong adobo? Siyempre, hindi na. No? 29 taon na karanasan. Abay, dadaigin mo yung graduate ng culinary arts na kagagraduate lang 5 years ago. Di ba? Ang mambabatas ang gumagawa ng batas. Sila ang nagluluto. Kaya alam na alam nila kung ano ang lasa nito. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, para kanino ang batas? Ang batas ay ginawa para sa mamamayang Pilipino. Hindi para sa mga nagtitake ng bar lang, nagtitake ng bar exam. Kung ang batas po ay para lang sa abogado, para na rin nagbenta ang Jollibee ng Chicken Joy na ang makakakain lang ay yung mga bata. E paano tayong mga may edad na? Hindi mo ba kami bibentahan ng Chicken Joy? Siyempre, para sa lahat yan, di ba? So, isa pa ang tanong natin, bakit televised, no, ang impeachment trial? Bakit meron sa YouTube, nandoon sa Facebook, nasa radyo, nasa telebisyon? Bakit yan ginagawang live sa mga different social media and different TV networks? Ang impeachment trial po ay hindi isang lihim na pagpupulong ng mga nakatoga sa isang madilim na silid. Ito po ay dinesign. Ito po ay idinisenyo para maging bukas sa publiko sa mga sumusunod na dahilan. Unang-una, para hindi maging puro Latin ang usapan dyan. Kasi minsan may mga gumagamit ng mga Latin maxim, di ba? Kung hindi ka abogado, kung hindi ka nakapag-aral na paano mo maintindihan yung mga Latin maxim na yan? Ang layunin po ng pampublikong paglilitis ay isalin ang mga komplikadong provision of laws sa wikang madaling mauunawaan ng karaniwan at ordinaryong mamamayang Pilipino. Okay? So, hindi pwedeng yabang ka ng yabang dun sa loob ng Senado. Abogado ka, yayabang mo yung mga legal maxim, mga legal jargon. Akala mo ang galing-galing mo na, di ba? Dito, ginagawa simple ang lahat para malaman ng taong bayan kung ano yung krimen. Bakit ba na-impeach si BP Sara? Dahil ba sa confidential funds? Dahil ba sa paglabag sa saligang batas? Kailangang maipaliwanag po yan. Nang parang nagkikwentuhan lang tayo doon sa tapat ng tindahan ni Aling Petra. No? Tapos may iniinom tayong soft drinks, no? May mani tayo doon, isang platitong mani. Di ba? Simpleng kwentuhan. Walang paligoy-ligoy. Walang sinasabing the law is hard, but that is the law. Juralex, sed lex, mga ganon. Walang ganon, di ba? Alam niyo po, yung mga senador ay senador judge lang. Bakit? Kasi taong bayan ang tunay na hukom dito. Kung gagamit sila ng napakalalalim na legal jargon para lang malito ang tao, parang parang mekaniko yan. No, kapag nasiraan ka ng kotse, sasabihin, "Sir, sira yung spark plug converter ng tambucho mo." So kung ano-ano sasabihin sa'yo na marami sira, milik na doon sa mga gadget doon sa loob ng makina. Siyempre, style nun? Para lang makapaningil ng mahal yan. Baka nila lahat ng mekaniko. Maraming ganyang mekaniko. Naranasan ko yan .
Hindi ko naman naiintindihan yung makina. Kung ano-ano sasabihin, sige, sige na lang, bayaran ko na lang yan, di ba? Ang problema kasi pag sinabi mo, ang abogado lang to. Kapag ang isang senator judge ay nagsabi na hindi niya ipapaliwanag ang mga teknikalidad sa mga hindi abogado, parang sinabi rin niyang masyado kayong chismoso. Di nyo naman maiintindihan to. Manood na lang kayo ng teleserye. Okay? Manood na lang kayo ng lunchtime TV show. O manood na lang kayo ng Itbulaga. Parang ganun ang gusto niya sabihin, di ba? So, if you will hear that kind of a statement, alam niyo po, that is a very dangerous statement. Sobrang mapanganib ang mga ganitong tao na nagbibigay ng ganitong klaseng pananalita. Mapanganib ang ganitong klase ng kaisipan. That is very dangerous. Alam niyo po, kapag nagtago ang mga mambabatas sa likod ng malalalim na salita tulad ng sub buena dosis tecum, sub buena ad testificandum, motion to quash, at kung ano-ano pang mga legal jargon, madali po nilang may babasura ang kaso na hindi natin namamalayan na pinapaikot-ikot lang pala tayo ng abogado. Although abogado ako. Ako, kung mapapansin ninyo, since the very start ng aking vlog dito sa YouTube, mapapansin nyo, malinaw ang pagpapaliwanag ko, and as much as possible, tinatranslate ko sa Tagalog. Tagalog na madaling intindihin. Alam niyo po, yung mga senador na yan, inihalal po yan ng mga drivers, magsasaka, tindera sa palengke, tindera sa kanto, mga empleyado ng mga private companies, o mga taong walang degree sa abogasya. So therefore, tungkulin ng senador na maging tagapagsalin ng batas para sa taong bayan. Hindi magsilbing pader. Nagiging wall sila eh. Sila yung humaharang sa kaalaman. No? Sila yung nagbibigay ng hadlang upang ang taong bayan ay matuto. Ano ba yung impeachment trial na yan laban kay Vice Presidente? Hindi namin maintindihan minsan yung pinagsasabi ninyo dyan. Di ba? Alam niyo po, ang impeachment court ay hindi po paligsahan kung sino ang pinakamagaling, yung pinakamagaling mag-memorize ng libro sa abogasya. No? Minsan dyan may nagyayabang pa no? Ito po ay usapin ng tiwala at pananagutan sa bayan. Yayabangin mo yung school mo, sabi mo, graduate ng Ateneo, graduate ng UP, graduate ng kung ano ng school. Ako never kong pinagyabang. Ang mga anak ko, graduate ng UP, may graduate ng Ateneo, may graduate ng University of Santo Tomas, cum laude, scholar. Ngayon lang ako magyayabang. Kasi nagyayabang yung senador eh. Di ba? Mga recipient of different national and international awards sa mga school nila. Di ba? So, hindi mo kailangan ipagyabang yan. Pakita mo, galing mo. Kapag nagkaroon nga ng kaso. Hindi yung binobroadcast mo, ay graduate ako ng Ateneo, ay graduate ako ng UP. Hindi pinagyayabang yun. No? Ay nako, mahirap itong nangyayari kasi dito sa impeachment trial. Ginagamitan mga technicalities upang ma-delay ang trial. No? Alam niyo, tayo ang nagpapasahod dyan sa mga senador, sa mga abogado sa gobyerno. So, may obligasyon kayo. Kaya paliwanag ninyo sa amin yan. In simple Tagalog language. Bago namin kaltasan ng sweldo ninyo. Diba? O tanggalin namin kayo sa pwesto. 2 taon na lang. Diba? Alam niyo po, ang tunay na magaling na abogado, ang tunay na magaling na leader, at mambabatas, ay hindi yung gumagamit ng malalaking salita para magbukang matalino.
kundi yung kayang ipaliwanag ang pinakamahirap na batas sa pinakasimpleng paraan. Yung maiintindihan po kahit yung pusa at ang aso ng kapitbahay ninyo. Nagkakaintindihan kayo. Okay, so hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong linggo, si Attorney Rene Bueno. Pagod ka na ba sa luna,